Morning, this is JV and Tito Tony live here from the HOM. From HOM. For those of you who have questions, topic for today is all about astral travel. Ayan, psychic abilities, pero pertaining tayo dun sa astral travel, hindi tayo pertaining dun sa iba pa mga psychic abilities. Kasi naka-highlight naman dun, di ba? Astral travel yung pag-uusapan natin in preparation for the upcoming astral travel sa Lemuria at saka Atlantis. Para makatulong din sa inyo. Kasi yung iba naliligaw or nadide-focus, malayo yung view nila. At saka gusto nila saan sila pupunta, hindi pwede yun. Oo, hindi pwede yun. Paliligaw kayo. Ang laki-laki ng realm na yan. Okay, so may mga questions po dito. Later natin sagutin. Sige. Kung may mga katanungan kayo guys, magtanong na kayo dyan sa comment. Klaruhin muna natin yung astral travel. Yes. Ayan. So ano ba yung astral? Ano ba yon? Kasi kailangan nating klaruhin yan dahil maraming forms. Hindi lang astral. Okay? So ang katawan ng tao, itong physical na katawan natin na ito, meron pang 6 na katawan. Yung dalawa doon hindi pa pina-identify ng mga anghel kasi bawal pa sa panahon natin ngayon. Napipreempt eh. Okay. Pero yung 5, ina-identify. At pinakahuli, yung plasmic body. Yung plasmic body, dugo, plasma. Dugo at saka ano yung kasama ng plasma. Siyempre may mga kasamang liquid form yan. Sumunod doon, top of the line, yung astral body. Katawan, hindi lang astral siya. Okay. Sumunod doon, yung mental body. Yung isipan na akala mo nag-iisip ka pero hindi, katawan din siya. Okay. Sumunod, halos parehas lang sila ng isa, yung etheric body. Yung etheric body, malapit-lapit sa Indian terminology na atma. Yan yung kaluluwa na tinutukoy ng mga Hinduismo o ng Hinduism. Pagkatapos nun, so meron na siyang astral, mental, etheric. Meron pang 2 o isa pa, sumusunod dun kay etheric, na yun yung lumalabas ng katawan natin na hindi natin alam na meron palang ganun. Ano yun? Ano yun? Kasi, kung titinan mo, may 4 na realm. Yung absolute, dyan yung astral. Yung bria, yan dyan yung mental. Tapos yung yetzira, yan yung etheric. Tapos yung asiya, yun yung earth. O yung earth physical plane. O yung physical plane, yung earth plane na sinasabi. Nasaan yung sinasabi natin na isa pa na nasa gitna? Okay, ganito yun. Nung nagkasala si Eva at si Adan, ito yung absolute. Yung kabuuan nitong katawan nito, ito nahati ito eh. Nahati. Kaya kung titingnan mo, yung sinasabi nila, hindi ako yung manifestation na sinasabi na manifestation, in reality, hindi po yan talaga correct terminology, yung manifestation na yan. Kasi ang manifestation na sinasabi naman namin, yan ay pinag-uugpong yung naghiwalay na daigdig ng absolute tsaka ng bria. Kasi nagkasala si Eva at si Adan, naputol dito. Nandito yung kaluluwa. So naipit ang kaluluwa. Yung atma, yung atmic form, naipit dito. Ayun. Paano mo ngayon silang pag-uugpungin? Ang resolusyon, laging magdasal ng Salmo 119. Bakit? Kasi ang Salmo 119, yan ang kabuuan ng 2 puno. Yan yung puno ng kaalaman at puno ng buhay. So, tree of life and tree of knowledge. Hindi siya negative. Ang nagkamali lang yung mag-asawa na yun, na si Eva at si Adan, kinain nila yung bunga nang hindi nagsabado. Dapat kasi Sabado siya dahil lalo na pag first Saturday, nabubuo yung tree of knowledge sa tree of life. Nabubuo yan. Yung pinapaliwanag ko, pinapaliwanag din ng ng mga kabbalist. Hindi yan pinulot lang sa tabi-tabi na kaalaman. Okay. So, naputol. Paano mo ngayon pagdudugtongin yan? So,
Sa kabuuan ng Sephira, hindi pinaliwanag itong si Daat. Si Daat ay isa rin anghel ng Sephira. So, kailangan meron Daat. Si Daatiel o si Daatiel, yan ang nag-uupong sa naghiwalay na Atsilot sa Cabriya. At may form ng pagpunta, pagbaba, pagtaas. Yung sinasabi nilang manifestation, ang tawag namin dyan, astral travel. Astral travel ang tawag dyan kasi hindi mo siya magagawa with your physical aspect. Well, hindi siya physical eh. Kasi iisipin mo, using your mental body, na yung umaakit ka sa taas, pagdating dito sa Keter, ayan yung Ayin Sof Aur, pagdating mo doon, kailangan mong magbukas doon, ang pambukas, Abeminus Triumphasis, Pergumpam, pambukas yun. Pagdating mo doon sa Pergumpam na yun, tsaka ka humingi, Diyos, ito po yung gusto ko, meron akong 5 million a day, US dollars. Ganon ang manifestation na sinasabi. Pero, hindi iyang manifestation. Kailangan mo mag-travel down. Diba sabi nga? Kailangan mo makiat. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Ang totoo niyan, dinideklara na yun. Kasi kung sinabi niya, for the kingdom, tinutukot niya si Malkut. Yung Malkutkiel. Si Malkutkiel nasa baba ng paa. Baba. Ako, mabawa, ito yung paa mo ha. Meron ding 3 pababa doon. So, ayan si Malkutkiel, ayan ang kingdom, pero may bababaan ka. Ang bababaan mo naman, pababa uli, Ayin Sof Aur. Tapos nandito na yung riches of God. Nasa baba ang riches eh. Wala naman sa taas eh. Lord, pengen nga nga pera, hindi ganon. Eh di nabukulan tayo. Ang pera nasa baba. Nasa baba. Nandito. Kaya hindi pwedeng yung paa natin hindi malinis. Oo. Lalo na ngayon, Saturday ngayon, no? Maswerte tayo Saturday ngayon. Kasi kung Saturday, nagbubuo-buo sila. Nabubuo sila. So, lahat ng, kahit masabihin mo na iba relihiyon mo, pero ang relihiyon ng Kristyanismo, relihiyon ng Buddha, relihiyon ng mga, Zoroaster, lahat yan nagsasama-sama sa isang lugar. At doon makukuha yung kayamanan na yun. Yun ang treasure eh. Ang treasure nandito sa baba. Pero, kasi sinasabi nila, nasan ba yung impyerno? Nasa baba. Hindi po. Sinabi na rin ni Enoch yan sa sulat niya, yun sa Book of Enoch. Tinukoy ni Enoch kung nasaan ang hell. Yes. Tinukoy niya. Nasa third heaven ang hell. Ngayon, mayroong mga nagsasabi, 10 daw ang langit. Iba kasi iba ang tinuturo ng Hinduismo about it, pero halos parehas lang sila. Iba rin ang sinasabi ng Tao o Taoismo. Ganyan. Balikan natin yung astral travel. Yung astral travel ay, in reality, may kahawig siya ng projection. Projection, kasi tinasabi mo sa isipan mo, doon ka. Pino-project mo. Pero ito, nangyari sa akin to nung mga panahon na nag-aaral pa rin ako ng kalihiman. May isang libro, si Tony Perez, na hanggang ngayon nagtuturo pa rin yan sa Ateneo. Hindi na yata sa Ateneo. Kasi nagtuturo rin yan si Tony Perez, taga Cubao. Taga dito lang. Ha? Taga dito lang? Oo. Halos magkapit-bahay sila ni Rosa. Si Rosa. Sa kabilang side po. O may technicality naman din si Rosa. Si Rosa taga Imperial Street. Ngayon, ang sabi, subukan mong tingnan ang sarili mo at lagyan mo ng ilaw o liwanag ang katawan mo at magiging yun ganon. Ade, kilala ko yung totem ko eh. Kilala ko eh. Ginawan ko, oy totem, mali ka. Puntahan mo yung Emma na yun na magtatatakas. Diba? Kinaikwento ko na yan eh. Nakwenta ni Tito Tony. Si Emma ay isang nursing student na nagtanan na anak ni Florenia Eligoyo na taga-Caloocan na Botas, Malabon. Lahat doon, may tirahan siya doon. Ngayon, pumunta sa amin. Sabi niya, Kuya, tulungan mo naman ako. Nagtanan si Emma, nag-aaral ng nursing. Sabi ko, sige, umupo ka dyan. Sulat mo yung pangalan ng bata. Yung tinuro ni Tony Perez, in-overdo ko yun. Kasi, naniniwala naman ako sa tinuturo ni Tony Perez. Pero, sabi ko, parang may kulang.
So, doon ko ginamit yung isa sa mga katawan na yun na nagsaibon ako. In reality, yun ang totem ko na kilala mo si Becca, di ba? Pag nakakita ro siya ng uwak, ako daw naalala niya. Sabi ko naman sa kanya, ako yun. Ewan ko, magdodonate daw siya ng wheelchair. Wheelchair. Ang wheelchair. Speaking of, pumunta pa ako ng nandiyan na yung mga saklay mo at saka yung cane. Okay. Tapos may nagdala rin dito. Pwede naman natin pamigay. Kaysa sa radyo namin, matrabaho yun sa radyo namin. Hihingi pa ng permit yun. Yeah. Mahirap eh. So, yun. Pag nakita ko si Emma doon sa Albay, pababa siya ng bus, nilapitan ko siya. Sabi ko, hoy, ikaw Hoy, Emma, sabi ko, umuwi ka na nga sa inyo. Pinag-aaral ka ng nanay mo kung anong mga ginagawa mo sa buhay mo. Tapusin mo muna yung yung pag-aaral mo. Ganyan. Tapos nawala na ako. After a week, pumunta si Inya, si Florenia, at saka yung Emma sa bahay namin. Sabi ni Inya, Kuya, mayroong ikukonsulta sa iyo yan. Sabi ko, sige, upo ka. Ano bang itatanong mo? Natatakot po ako. Sabi ko, bakit? May ibon, itim, kinakausap ako. Pinauwi ako. Saan? Sabi kong gano'n. Sabi niya, pagbaba namin ng boyfriend ko sa Albay, bumaba yung ibon, tinapatan ako sa mukha, umuwi ka na. Pinapagalitan ako. Sabi ko, ganun ba? Tapos, nagtingin na kami nung Inya. So, ibig sabihin, yung nangyari na yon, validation yon. Validation. Okay. Another scene. Taga ng botas. Dami nila. 20 siguro. Ganun, masok sa bahay na. Sige, pasok ko kayo. Po. Tapos, ano bang problema niyo? Sabi niya, Kuya, yung pinsang buho ko, Seaman, nawawala ng $1,000. O, $1,000 lang naman. Abunuhan mo na lang. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi Kuya, pinagbibintangan niya yung mga katulong ko. Ganun. O, sulat mo yung mga pangalan ng katulong. Wala doon. Meron akong barahan nun tawag nun Inukian Tarot card na itinabi ko na kasi natatakot ako. Natatakot ako Basta pag gano'n ko ng baraha ko, sabi ko hindi naman ninakaw Sabi ko yung pera, sabi nila sa Cebuano, tala-tala, sinto-sinto. Sabi ng baraha, may sinto-sinto, kinuha ang pera, pumasok sa bahay ninyo, tapos pumunta sa tindahan, inayawan ng pera, sinabi nung tindera, take yung pera mo, ibalik mo yan doon. Binalik. Binalik ng sinto-sinto. Doon nalaman, nung Seaman na yon na hindi talaga siya pinagnakawan. So, paano ko nalaman? Hindi dahil lang sa baraha. Nag-astral travel ako Tiningnan ko yung itsura ng sinto-sinto. Yun. Sinabi ko, ganito itsura ng sinto-sinto. Kapitbahay nga namin yan. Ganun, sabi ng babae. Tapos, eto na yung senaryo. Ayan siya. Yung Seaman, sabi ng Seaman, Nyor, ang imong kwarta, pick the eye. Sabi, sino nagsabi? Yung tindera doon, bumibili ako ng kindi. Tapos, pick daw ang kwarta mo. Ayan na, Nyor. Pick daw ang kwarta. $1,000. Hindi hawak-hawak niya. Sabi ko, mabuti na lang tala-tala, no? Oo, at least po, hindi na mapalitan. Hindi, at least yung tindera, hindi nag-interest doon sa 1,000. Kasi akala rin niya play money. Hindi, may alam yung siguro, inisip ng tindera, ayoko mapahamak, no? Sorry. Pwede rin, actually. Parang gano'n. Sabi ko doon sa nagpuntang babae sa amin, sabi ko nga yung Seaman na ng pinsan mo. Pinausap ko sa siya, sabi ko, ikaw, huwag ka basta nagbibintang. Pagtanong-tanong ka muna. Huwag mo sinagasaan Sabi ko gano'n. Isipin mo ilan yung mga katulong doon sa pabrika na yon. Bilang yata 20-30. Lahat yung pinagbintangan. Kawawa. At saka guys, during the reading, ginagamit namin din yung pag-astral travel para makita kung ano talaga yung ginagawa nyo. Mamay ko pala nang kukulam. At saka kung valid yung mga sinasabi nyo sa amin ng mga complaints at saka mga Hindi.
you cannot tell lies to us. No? Hindi kami kikibo ni JB. Pero alam namin, agsusungaling ka, asungaling. At saka alam rin namin kung talagang walang kakwento-kwento yung mga sinasabi niyo. O ginagawa lang niya. O gawa-gawa niya lang din. Ginagawa lang niya. Di ba yung kaibigan niya natin, papatayin daw siya. Oo Hindi nga. naman totoo. And then, isang experience din dyan as a travel, ha? Before, ikaw naman, guilty ka eh. Ayan, Friday yata or Tuesday. Tuesday yata may binisita kami sa may Makati area na lugar kung saan i-check yung property for purchase. Tapos, merong kailangan tweaks and turns, kailangan pa maraming ayusin doon. And turns out, yung mga tao rin po nagbebenta, hindi pala yung pinaka-ano. Hindi na sila yung nagbebenta. Hindi pala sila yung, authorized. Oo, tapos nung Wednesday naman nun, ayun, pupuntahan ulit namin dapat. Hindi na rin kami pumunta doon kasi lumabas na yung totoo. Tapos nagulat sila, oy, meron, dito may pinapunta po ba kayo dito? Sabi doon sa, kasama ko, kung pumunta daw ba ako ulit doon para i-check yung property. Kasi nandun na raw ako, umiikot ulit. Sabi ko, nandito pa ako, nagbibihis pa ako. Kasi inunahan mo na. Oo. Another body yun. Kasi yung katawan na sinasabi ko kanina, they are independent to each other. Pwede nilang gawin ng isang bagay na hindi mo alam mismo. Kasi talagang lumalabas yan, gagawin yung kailangan mong gawin. Pero tito, si astral travel as your will's demand, di ba? Pwede siya magawa. Pero yung different forms or bodies mo, independently, hindi mo rin alam kung ano yung nangyayari. Not unless bumalik na yan sa katawan mo. O tanungin mo siya. O tanungin mo. Doon mo malalaman. Hindi, nasulat na yan, na-document na yan. Kaya naging santo si San Martin de Porres eh. Dahil si San Martin de Porres, nasa UST si San Martin de Porres na yan. Ano siya, pare na siya noon. Masipag na pare. Ngayon, isang araw, namatay na si Martin de Porres, may mga nagsasabi na nasa Spain. Yun ang sinabi nila, bilocation. Sa akin, hindi siya correct terminology, yung bilocation. Kasi siya pa din yun, in another form or body, na pinuntahan ka doon. Ang dami naming karanasan na ganyan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Marami. Kung ilalagay na, i-journalize natin, marami. Milyon na yata. Kung sa inyo, rare experience, for us, it's common. Common lang. Kasi yung kamukha yun, si Alice, yung taga-Pasig na manggagamot sa Marigondon, sa Cavite. Tinawagan ako noon eh. Sabi niya, kuya, tulungan mo naman ako. May babae na poposes. Sabi ko, sige. Sabi ko gano'n. In a matter of a second or minute, tumawag siya uli. Sabi niya, kuya, bilis mo naman. Sabi ko, bakit? Magaling na. Kasi sabi ko doon, punta ka doon. Kaya hindi nyo pwedeng pagtaguan yan. Ito, si John Victoria. Ito siya. Hindi mo alam, nasa ibang super universe yan ngayon. May kinakausap din. Nagla-live din. Kunana. Sige. Mahirap ipaliwanag sa isang tao, na ordinaryong tao, kasi hindi niya naranasan. Kami, nararanasan namin eh. Diba? Nung simula pa lang ako nag-aalbularyo, natutulog akong ganyan. Bigla akong napabulagat ng ganyan. Hoy! Sabi ko, ba't ka nandyan? Yung ako, nakikita ko nandun, lumalabas sa bintana. Oy, bumalik ka rito. Huwag kang lumabas dyan. Bumalik siya rito. Bumalik. Sabi ko, pambira ka. Hindi naman kita pinapaalis. Umaalis ka. At saka po yung isang way din to heal yourself is ikaw din mismo kailangan lumabas ng katawan mo para i-heal yung physical body. Ang katawan ng tao ay meron tinatawag na self-healing. Binigay yan ng Diyos sa atin. Binigay. Gamitin lang natin sa kabutihan. So, sa tama. Puro mali eh. Kasi di ba yung manggagamot, inuubos nila yung life force nila. Kaya nga bangga gamot.
Inuubos. Totoo yung manggagamot. Din, marami ring fakes ngayon, kaya mag-ingat guys. May nagtatanong sa akin kung bakit hindi ako pumunta nung mystical something festival. Ang umano pa sa atin, tayo raw yung fake Oo. Ayoko ng gulo, ayoko rin ng toxicity sa buhay. Oh my God, pwede ba? Sila na lang yun, di ba? Bahala na lang silang magbaliwan doon. Ayoko nga. Pwede ba? Kasi tapos na kami dyan. Oo. Naranasan na rin namin yan. It's over and done. Oo. Bata pa to. Ilang taong ka na nung ginugulo mo yung tatang mo? 2. 3 naman ang sabi 2 to niya. 3. Alam mo ba nandito yung tatay mo na? Oo. Sabi niya, anong gagawin niyo ngayon dito? Magkukwentuhan lang kami. Never naman po talaga umalis si Daddy. Kaya sinasabi ko kay Mami pagka wala ako, ay, nandiyan si Daddy Ayun, buti na lang hindi natatakot. Kasi dati natatakot siya. Natatakot atma niya yun. Yun, tapos nandito rin kanina may pababa na babae naman. Para nag-show. Dami nga nating audience Simula nung sinabing kayamanan, ayun, bumaba na siya. Kayamanan. Ewan ko. So yun, going back, Tito, sa ano rin po ba, pwede rin po ba magamit ang astral travel for our future self? Yes. Para makita yung future self? Yes. Kaya yung death form na sinasabi, na talagang lahat naman tayo ay mamamatay, nakikita namin yun. Mm-hmm. Alam namin kung saan kami pupunta at alam naman din namin kung anong ikakamatay namin. Alam namin yan. Pero Diyos ko, old age. Ayan yung mahirap, old age. Ayoko na ako sa super heavy na ako o super universe ayoko na dito Pero kaya nyo naman doon pumunta. Kaya tiis-tiis pa. Oo nga, yun ang salita doon, tiis Diba? Ayan, tapos in relation to astral travel, there are times or there are people for sure sa inyo ngayon, live audience, na naka-experience na nito. Magkaiba ang astral travel sa lucid dreaming. Oo. Diba? Pero minsan, ang lucid dreaming ay gumagamit din ng other body. Yes. Maaari baka mental body yung ginamit niya, kaya siya nakarating doon. Pwedeng mental kung may mga problems or issues kayong nire-resolve ngayong present. Oo. Mental yung nagagamit. Kaya pagkagising nyo, parang feeling nyo pagod na pagod kayo. Pumunta sila. Oo. Nagamit nyo yung mental self or mental body nyo. Kaya exhausted yung mental capacity. Nagtataka si San Pedro sa akin Kasi pag mayroon nagtatanong, pumunta ako sa langit, sabi ng San Pedro, nandito ka na naman. Bakit? Ikaw naman, Lolo. Ayun, tinuturo ko si Mama Mary. Back up ako. Pero dito pagka ganun, ba't hindi kayo dumiretso na agad doon? Ay, hindi. Ayoko. Ang dami kang doon. Baka sapakin ako doon. Baka pangyarihan yung mga anghel, Kasi one time, pumunta din ako doon. Hinahanap ko. Magbabypass ayoko. Sa totoo lang. Nag-ano lang ako doon. Parang ginaganong ko lang. Tapos, nandun na. Kaso that's bypassing. Oo. Hindi ka sumusunod sa protocol. Alam mo nyo naman. Asunod ka sa protocol. Kasi din yan Yan ang turo ni Diyos ko. Kung level yan. Paki-level ka dyan. Oo. Pero pagka ganun, here's my badge, okay na. Hindi, nung ginamot ko yung isang building sa sa Perea, sa Makati, Legazpi Village yata yun. Basta tumayo akong ganun Lahat ng mga tagahangin, dito kayo. Yan. Lahat ng mga Nephilim, dito kayo. Sumunod. Sumunod sila. And that was lumipas ang mga 10 taon na balik ako doon sa lugar na yun. Dahil kay Ednatan. Nandun si Lola Marcaida. Kumusta ka na kapatid? Anak, sabi ng Marcaida. Si Marcaida ay isang Nephilim. Sabi niya sa akin, sabi ko, nahihiya nga po ako, Lola. Sabi ko niya, bakit naman ang kahihiyaan mo? Ginawa mo naman. Sabi niya, alin? Sabi niya, nung panahon na yon, sinabi mo, hangin, hiwalay. Nephilim, hiwalay. Kung hindi kami sumunod, ano mangyayari sa'yo? Mapapahiya ka.
Alam ko naman, Lola, tinulungan niyo ako. Sabi ko, sa ulitin, huwag ganun kayabang, ha? Ang salita niya, huwag ganun kayabang. And ako din naman ako wow, sabi, Lola, sorry, ha? Oo, sa kanila kasi meron talagang ranking. Oo. So, kailangan mo muna pakiusapan kung sino man yung head or namumuno doon. Especially yung mga ermitanyo. Kung hindi mo yung may bantay eh. Oo, lamot ka. Pupuntiryahin ka nila. Sino tong nagmamagaling na to? Pumunta pa dito para manggulo. Tapos yung ang sasakyan namin nung power van na pula eh. Ang driver namin si Elmer Ibardalosa. Tumawid na kami ng ng Makati Ave. Makati Ave nga ba yun? Paseo de Rojas. Paseo de Rojas. Basta pwedeng nagkamali ako ha. Basta doon sa lugar na yon. Ang daming mapsa. Tumiri kami, ito na yung Ayala, ito yung malapit sa Ayala Triangle na yun. Tung! Yun, luminto. Makati ba yun, Paseo de Rojas? Kasi Ayala Triangle. Paseo de Rojas. Yun. Luminto kami, tapos nilapitan kami ng 3 o 4 na mapsa. Sabi ng mapsa, ano hong nangyari? Sabi ganon. Tapos sabi ni Elmer, naubusan ho kami ng gas. Naubusan man ng gas? At tinulak ang sasakyan namin sa gilid. Tinulak. Tapos, yung isang mapsa na babae, isinakay si Elmer, bumili sila ng gasolina, mga 1 litro o ganon, at tinulungan siya. Pagbalik nila, yun nilagay. Ang ipinagtataka ko, bakit kami hindi hinuli? Hindi kami hinuli, JB. Pag tingin ko ngayon, nakita. Pag tingin ko ngayon, ano yung Lola Esmeralda na nagbabantay sa Ayala Triangle. Lola, may kinalaman ka ba dito? Gumanon lang. Lola, salamat ka. Multa yun. Ang laki ng multa nun. Tapos, itinawid pa kami. Itinulak kami ng mapsa, patawid ng Ayala Avenue, lagpas doon dito sa may kabila ng Ayala. Ayun, katabi na namin yung Ayala Triangle. Sabi ko, kung hindi tumulong itong mga to, ay si Lola, nahuli na kami. Kinabukasan, bumalik kami doon, wala yung mapsa. Wala sila. Sino yung mga mapsa na yun? Sino yun? Ewan. Tsaka yes, kaya nilang protektahan, kaya rin nilang bulagin. Yung mga, like for example, yun nga, pagka nagta-travel kayo, hindi kayo mahuli. Or lang, hindi kayo kung nag-aasa travel ka, JB, kailangan din natin sila. Kasi sila makakatulong eh. Mas alam nila yung realm na yan eh. Mas pamilyado sila doon sa lugar na yun kasi teritoryo nila. Tama. Kaya minsan, di ba yung ibang mga psychics pa bigla na lang naduduwal, nasusuka. Merong something. Di ba? Pagka ganun, energy blockage din yun doon sa kanila kung bakit nila ganun na-feel. Hindi doon sa tapang pwede rin doon sa tapang ng energy ng entity or elemental na yun. Mababait naman sila. Kahit na nga yung mga may sungay. Pag sinabi mo, Lolo, makikiraan lang kami, ha? Sabi, okay. Ganun, okay. Hindi sila, akala nyo yung mga demonyo, mga maldito. Hindi, tao pa nga ang maldito eh. Oo, tsaka yung mga puti. Asan yung offer? Kadalasan naman. Daan ka, asan offer? Isa na tinatanong, hindi namin kailangan niya. Sasabi sa inyo. Oo. Okay, pero pagka ganun, asan offer yung iba? Asan offer? Lolokohin ka pa. Pero nangungulit lang yun. Kasi minsan, pagka naboboard sila... Lalo ng itim, nagmumura. Nagmumura. Hindi ko lang pwedeng banggitin dito yung ULOLOL. Yun. Pero usually yan sila, tumutulong yan for the entrance at saka yung exit din nung realm din nila. Problem is, minsan, we intrude ourselves, kaya tayo tuloy parang feeling natin na wala yung kaluluwa natin sa katawan. Intruders ka nga eh. Nakialam ka. Di pwede yun. Exactly. Ang tawag namin dyan ay, yung invasion to one's privacy. Kaya magtatanong ka muna, pwede po ba akong pumasok? Pagpaalam ka, huwag ka pumunta lang basta doon.
Tapos nakasilip na gano'n sa bintana, oh. Tinitingnan ka. Kaya minsan, di ba, may mga nakasilip sa bintana pag pupunta ka ng tapos bigla na lang sila mawawala lahat. Nagtatago. Sabi ng itim, hindi, sinungaling yan. Bigla kang naging sinungaling. Oo. Mga harot. Ayan. So, ano daw po pinagkaiba dito ng lucid dreaming at saka ng astral travel? Halos hindi pareho, pero kasi ang lucid dreaming, you are under sleep. Natutulog ka. Pag natulog tayo, yung tatlo yun yung Bindu, Soma, Aids na o Aina. Yung tatlo na yun, either doon bukas. Yung Bindu, Soma, Aina. Pag nabuksan yan, ibig sabihin yan, pumapasok ka dun sa astral reality. So, alos magkaparehos lang sila. Kaya naman sinabing lucid dreaming kasi yung napanaginipan mo ay per se nangyayari. Naalala ko yun nung unang-una akong tumapak sa Italy. Kita ko sa panaginip ko, mayroon nagpapagpag ng malaking kumot, tapos nakita ko yung estatwa ni Leonardo da Vinci, and it became. Nakarating talaga ako doon, nakita ko sa panaginip, yun ang gagawin nun. Nakikita ko na, kaya alam ko na nangyari yun, dahil lucid dreamer yun. Lucid dreaming. Maski ito actually, pag-iibang ko na before pa mangyari. So, way back pa yan. Yung iba, like... years. Actually, oo. Like for example, before po yung pagkamatay ni Daddy. 2005 ko na paginipan, December. Then, 2011. December 5. December 11, ayun, nangyari. Tapos inasabi ko, 6 years. cancer yung kakamatay. Ayaw nila maniwala. Cancer nga. Hindi, minsan naman talaga binibigay yung form of death. Oo. Binibigay talaga ng tatlo yun yung hari ng kamatayan So yun yung parang warning na nila 5 years. Agwat. Nag-aaral pa naman ako na nursing. Ako nga, nakita ko mismo 2005 yung lapida Nakalagay doon nung mamatay ako. Pero may nag-extend. Tinulungan ako nung mga duwending pula noon. Malaki utang na loob ko sa kanila. Kinakain ako ng papaya. Kasi kung hindi, patay na ako. Isipin mo, Hepa A. Dead ball ako noon. Kasi binangon pa akong ganun At saka sa Pilipinas, ang hirap magkasakit. Totoo yun. Kung sa ibang Isipin mo, isang minuto pa lang kami doon sa Metropolitan Hospital. 14,000. Ay, nako. Dot. 14,000. Naalala ko, dyan ako na-confine before 2012. Na dengue ako. Pero, ilang araw ba ako dyan? 5 days yata. 500 lang yung binayaran. Gusto mo lang yata mag-hospital Actually. Kaso nga lang nagpa-brown out. Hindi mo nga ako hospital ako nitong, hindi doon sa Urological Center of the Philippines. Hindi doon. Doon sa World City Med. Yan, hospital ako dyan. Nakilala ko yung isang engkantadang taga riyan na isang beses, siya, sabi ko, Lola, alam mo, walang pera. Ang laki ng babayaran ko rito. Sabi mo, ang bill per se nung araw na yun, 495,000. Kasama na si doktor. Okay. Sabi ng lolang matanda, huwag ka mag-alala doon sa pambayan. Darating din yan. Na-confine ako October 7. Na-operahan ako October 13. Yun yung last year? Noong 2023. Last year? Oo, last year. Aba! Isang araw ang dami ko ng pera. Dami kong pera. Dumating. Sabi niya, huwag ka mag-alala doon. Darating din yung pambayad mo. Sabi niya. Ang problema, hindi mo alam kung paano darating. Kaya hindi ko na pinoproblema kung paano darating. Kasi, nagtiwala na ako sa kanila. Gagawan daw nila ng paraan. Kasi yan din po yung common mistakes na nakakarami. Binigay na sa yung sagot. The problem is, gusto mo malaman kung ang paanong ways. Saka nagdududa ka pa. Remember, BDO, we find ways. Di ba? Puro BDO.
Tama ka dun. We find ways. O kamukha nung kagabi, itong Google 189. Diyos ko, meron ang laman yung GCash na yun. Hindi ka naman naniningil eh. Transfer ko sa Banco de Oro yung 1,000. Tapos biglang sinabi na, "Hoy, you failed paying, blah blah blah." Ay! Sabi ko, paano kayo? Hindi na ako makalabas sa bahay. Tinext ko nga siya. Binigyan niya ako. Mahirap pa. Mahirap nga po pag gano'n may Tapos, sabi niya sa Google, sabi ng Google, parang in English niya na ganito na mahirap bumalik sa premium sabi niya gano'n. Ay, Spotify Premium? Premium ng e-Google. Pag premium ka sa YouTube, Google, Gmail, wala kang commercial. Premium ka eh. Pero 189 per month. Tuwing 22 ng buwan. Nagtatabi na ako ng pera. Tagal mo maningil eh. Ganon. At saka isang way din para malaman mo kung lucid dreaming, kung pag busy mo, pagod na pagod ka. Oo, isa yun. Yung pagod na pagod ka. Oo, kasi sa akin, every time yan, pagkagigising ako, every time na mo? Baka every second. Mangilan-ngilan lang yung talagang mahimbing kong tulog, bilang sa kamay. Kasi in a split of a second, marami na nangyayari. Marami nangyayari. You just don't even know kung ano pa yung mangyayari. Ang tanong na paano pa nare-retain na sane ako. Kasi hindi mo malaman paano ko kumpitin yung time, hindi yung yun. space. Pag dumating ka na sa aspeto na meron ka ng Alzheimer, o kaya dementia ka na, patay niya. Yun ang isang problema ng mga psychic. Dementia at Alzheimer. Kaya kailangan kumain ng nuts. Kumain ng macadamia. Kung hindi bawal, yung pistachio, mani. Lahat yan kailangan mong kainin yan dahil yan ang kasagutan laban sa dementia or Alzheimer. Kasi yung dalawa na yan, mawawala ka na sa sarili mo. You just don't know who you are. Ganun. Kaya pagka ganun may narinig kayong ibang ibang tono ng pananalita, hindi ako yun. O diba? Yung last kailangan time, maglagawa ka na ng waiver. Yung last time, tito, di ba meron sinaniban? Oo. Pinapagalitan ko. Kinwestiyon ko pa yung nandun nakapasok. Bakit hindi mo binabantayan? Kaya alam mo, alaga mo naman, di ba? Ginaganong ko siya. Audience naman natin, nagpapalakpakan. Tapos tahimik lang yung entity. Kagabi kinento ko sa misis ko yung naganap sa Diplomat Hotel. Kasi hindi niya naiintindihan eh. Naglaro kami doon nila Osa sa ano ito pangalan nitong vlogger na to? Yung isa. Buta ko pangalan niya. Ang hirap i-pronounce din eh. Ayan, sila pangalan nito, sila Jerome. Pero si Jerome, kasi si Oasas, nagsabi kay Jerome na, hindi ako papayag na walang paranormal expert. Sabi niya. Kaya naghanap si Jerome, ako nakuha. Sabi niya, top of research sa pangalan mo Sabi sa akin ni Jerome. O sabi ko, ba't ako kinuha mo? Kasi nag-begop yung una eh. Ibig sabihin, second fiddle lang ako. Sabi ko gano'n. So, di naman namin naging kaso yun. Basta, nung naglalaro na, kasi andun yung imp, andun yung black lady, andun yung putol na ulong nung pare, andun sila. Tsaka may mga multo pa doon sa taas. Aba, naghihiyawan, JB niya! Sabi, Tagalog lang tayo, asul pula, gano'n. Naglalaro na. Gamer sila, Uwasas eh. Kami, pula. As, asul. Ano talaga? Sabi ko na sa'yo, sabi niya, asul. Sabi ko kay Uwasas, asul. Panalo! Nanalo sila. Oo, nanalo. Sugal. Bawal yan. Gusto nila magsugal eh. Yung mga imp okay lang, pero pagka sa amin, bawal. Ay, ulo na pare, pinuposes ako noon. Sabi ko sa kanya, Father, huwag ka naman ganyan, hindi tayo talo. Baka tito may gustong sabihin. Diyan, tinawag ko si Amboklaw. Lolo, halika rito. Yayariin ako ng pare. Anong gugulo lang yung pare. Hindi, nagpapakilala siya. Nagpapakilala. Tumulong yung mga, sila Amboklaw, yung matanda yung Sierra Madre na yun, talagang ilalang din yun eh.
Oo. Ginawang ko sila. Pero yes, nasa bloodline din natin yung animal trophy or lycanthropy before. Meron tayo niyan. Kasi isa sa mga Diyos or anito natin is nag-shapeshift. Siyempre, nagtataka naman itong pare, bakit siya naging lobo? Hindi po kasi in-explain din nung pamilya niya before yung angkan nila. Hindi, kaya nga siya nagkadena eh. Nagkadena siya para hindi siya makapanakit. Kasi remember, yung ibang tao na hindi alam ko pa paano kontrolin, ganun yung ano. Tapos ginawa naman nila pinagkakapirahan yung Diplomat Hotel. Yun yung mali. Pati yung ano rin po, gagawing hotel. Din eh. Balik tayo dito. Please, tumakas kami doon. Tumakas kami. Ang isa sa mga, yung Clark Air Base, gagawing hotel daw ulit. Diba? Good luck. Tapos yung hindi ko na sabihin pangalan niya, basta meron kami sinuhulan. Mm-hmm. Nakapasok kami hanggang loob. Doon nga kami sa gitna doon sa fountain kami naglaro eh. Sa fountain, di ba? Sa mga bata naglalaro sa kami madre. Yung father nagagalit sa akin. Sabi niya, wala akong pakialam sa iyo, sabi sa akin. Sabi ko, sister, ba naman ganyan? Nagtatanong lang kami. O minsan uma-attitude din yung mga yan. Oo, nag-attitude. Especially po pagka-corrupted sila or marumi yung energy nila. Ay, hindi ko pa sinama yung Black Lady sa bahay namin. Pagkasampalan sila. Pagsabunutan silang dalawa na yun. Yung lola ko na yun, delikado ka doon. Ang tanong, sa Black Lady o sa Madre? Doon ako sa Black Lady. Doon ako sa Black Lady. Alam ko yun, matapang yun eh. Yun lang hindi pati kapre, yayaring ito, bahala ka. Speaking of Black Lady, before then, dun sa dati namin bahay, up until now, bahay pa rin naman namin. Sa Paltok. Sa Paltok. Ako, ang dami doon, Lord. Doon po sa gate may Black Lady din. Ngayon, pag kami mga pasyente si Daddy before na ayaw pumasok, kinukulit ng Black Lady. Nagpapakita. Biglang tumatakbo papasok doon, katok ng katok. Sabi kasi namin bakit? Kasi ka ni JBM ng holy water. Hoy, harot lang kami pero seryoso kami, no? Oo. Before nun, wala pa ako ng 6 years old yata ako nun or 5 years old. May nasaniban ng demonyo pero wala eh. Dinala nila sa simbahan. Hindi naman magagawa ng simbahan. Hindi nga po, natakot nga yung simbahan. Yung parang pinagsaradawan ng pinto sa San Pedro yata, doon sa may Frisco. Totoo lang, hindi yun. Kasi before talamak yung mga possession, since yung mga tao, believer pa rin. Ngayon kasi... May kasalanan naman doon, tao rin eh. Exactly. Tao yung may kasalanan. At saka doon ka makakakita ng 6 na tao na yung nagbubuhat sa kanya, nagre-restrain na sa kanya, babae siya. Kaya niyang iganon, isang kamay lang. Pinapalipad sila. Si Maylin yung taga sa Laguna, pinagsawitan, na ngayon manggagamot na yung Maylin na yan. Ilan ba yung kapatid na purong lalaki na yun? 6 yata yun na pag gano'n niya, woo! Wasak yung mga paano nila. Tapos tinunta ko si Karyong, taga Santa Maria, Bulacan. Sabi ko, Karyong, yung Maylin na ginagamot ko, ganito po nangyari. Ganito. Ganun ba? Paghanap ka ng dahon ng atis, lagyan mo yun sa dibdib. Dahon lang ng atis ang solusyon! Tapos, nung nakita ko yung tikbalan, sabi ng doktor na tikbalan, ikaw, kaya ka nandito, tutulungan mo ako. Sabi ko, no, Dok, saan? Ayun, sabihin mo yung Maylin, gusto ko siya. Ano? Maylin tao ikaw hindi Basta, ilakad mo ko doon, ipadrino mo ko. Okay, sabi ko naman. Sabi ko doon ka Maylin, Hoy Maylin, yung doktor doon sa loob, sabi ko, pinapadrino ka. Ayoko nga sa kanya. Sabi ko, gwapo naman yun ayoko, di sa tao sabi niya. Sigurado ka, ikaw tao rin. Marami na engkantao. Pero ngayon si Maylin nanggagamot na. Ayan, paano malalaman maaalala yung dream? Tawagin nyo si Lady Akasha. Ay, si Lady Nemone. Si Nemone, kasi yun ang forgetfulness lady. Oo. Para ibalik niya yung yung alaala mo. At saka gumawa ka ng dream journal parate. Magsulat ka. Pagkagising mo, isulat mo lahat kasi makakalimutan mo yan eventually. O di kaya, anong tawag doon? Magnobena ka doon kay 3 haring kamatayan. Pag hindi lahat ng panaginip mo, lahat maaalala mo. Kaso nga lang, kikilabutan ka na.
Babae kasi kikilabutan. Bastos. At saka hindi mo na alam kung ano yung realidad versus dun sa, sa totoo. Totoo. Mahirapan kang i-identify. Akala mo totoo pero hindi pala. Akala mo na nanaginip ka, yung panaginip mo nasa loob ng panaginip. Oo, tapos ikaw gigising ka dun sa panaginip mo, yun pala tulog pa lang ikaw. Tulog pa pala ikaw. Tulog ka pa pala. Oo. Ayan na. May traces ng Chinese Ayan, can we do Chinese ano yan May mga ano yan. Oo, maraming magic din sa Chinese. Oo, especially pagka recuperation or cellular lalo regeneration. Lalo na sa tawisin. Ang mga inchik, rigid sila tungkol dyan. Kaya yung bed nila po minsan ginawa talaga para dun sa specific quality na yung kailangan ng tao. Oh. Kasi in relation to sleeping or astral travel, ginagawa din yun ng mga Chinese. Minsan pinapahiga sa kristal. Kaya minsan meron silang woven na yung crystal mat po na tinatawag, jade mat. Tsaka pinapainom ng elixir. Elixir. Ginagamit na yan ngayon. Oo. Okay. Pero bawal ko yung elixir yung malakay Kung may gusto kong patayin, go ahead. Meron mga hindi pwedeng gawing elixir. Mamaya uminom sila ng elixir ng leklay. Naku, ewan ko pag hindi ka nalason. May mga lason din yung mga crystals Yes. Kaya careful. Ano rin po ang best crystals for astral travel? Amethyst. Kung hindi clear quartz or espinel. Kasi makakatulong yan to clarify, to give you clarity doon sa world na pupuntahan mo or doon sa realm na pupuntahan mo. Nako, kung nung isang gabi na naginip po ako na hinahabol ako, bigla ako nagising. Pagod na pagod ako. Maswerte yun. Baka may mangyayari sa karera mo. Oo. Finding a big silver coin po, may meaning po kaya? Oo, naman. Ang silver, ibig sabihin knowledge. O di kaya secrets. Or magic. And silver also represents moon energy. Moon diba? Yung ako, kinanan ako ng moon hour. Kaya tinuha mukha akong moon. Ako puro full moon. Kahit pumayat ako, ganun pa rin. ang tatay ko, ang tatang ko tawag sa akin, na naman yung weirdo, nagsasalita na naman. Nangyari na yun sa akin, nagising na panaginip, tapos isa ulit na panaginip. Nangyayari yun. A dream within a dream. Within a dream within a dream. Pero minsan, ang dream ay hindi simbolo. Minsan, talagang lucid yan. Kasi, binibigyan ka ng na sitwasyon sa panaginip na hindi ito yung mangyayari. Paano mong papaliwanag yun na nakita mo yung nangyari na yun na hindi mo alam? Mo? Natulog ka lang, nakita mo, di ba? Remember yung last 2 years ago yata, ayun yung Super Universe 2. Madalas ko mapanaginipan. Napanaginipan o nagpupunta ka? Nagpupunta. Sige. Yun, na-experience ko po yun. Aware ako na nasa dream ako. Natatakot lang ako minsan kasi baka mamaya matrap ako. Hindi ako makabalik. Gamitin mo lagi yung Abeminus triumphasis pergumpam. Pambukas yan. Kahit hindi niya mabubuksan mo. Pati yung sikreto niya, malalaman mo. Lagot ka. Maglagay ka ng olive oil sa puso din pagka matutulog kayo. Huwag mo na palagyan para maligaw. Especially pagka mga buntis. Ayan. Ate, kontra naman yun. Kontra din siya sa aswang at saka sa manananggal kung meron pa natitira dito. Sa amin, dito meron kaya? Doon sa kabila. Ang mga rare species nandito umiikot minsan. Sa amin, meron na taga-pabrika. Kasi rare na yung mga manananggal Wala na, manananggol na. Oo. Puro lalaki sila Dream within a dream within a dream. Nangyari sa akin before mga 3 layers of dream. Gising ako, sir, bakit ganun? Syempre, nag-astral travel ka. Hindi, makakatulong sa inyo yung pagdarasal ng Prayer to Saint Gabriel. I-upload ninyo, gawin nyo ng playlist ninyo yon sa YouTube channel ko. Hindi nyo makikita sa ibang channel. Saint Gabriel, Prayer to Saint Gabriel, Tony Subega. Play nyo yun. Bago kayo matulog, mag-alay kayo ng tubig, tapos idasal nyo, tapos inumin nyo para hindi kayo maliligaw pag pumunta na kayo sa dream world.
At saka Tito, remember yung isa kong panaginip, yung may mga jellyfish na helmet before, diba? Ang ilalim ng dagat. Pumunta ka dun eh! Tanging yun lang yung helmet na pwede ka makasurvive dun sa baba. Saan kaya ka pupunta? Nasuunta ka pa sa Sambales, ha? Sige! Yun. Masyadong adventurero to eh. Kailangan din po ikutan. Kasi minsan may mga kailangan gisingin dun sa ilalim eh. Tsaka kung hindi ka takot, gawin mo. Pero kung takot ka, huwag mong gawin. Pero sa physical world, hindi ako lumalangoy alam nila kung takot ka o hindi. Oo. Kaya ako yung binubuli na ako nung tikbalang. Sabi ko, Lo, huwag mo kong ibuli. Takot ako. Alam niya, hindi ako takot eh. Pagka ganun, sige, subukan natin. Ano po rin, sobra na ginawa niya. Ay, nakita niya. Siya ang natakot. Kaya guys, as much as possible, kung meron kayong mga possession encounters dyan or may kakilan na po, possess, dali nyo dito. Pag nakita nila yung true form natin, baka sa pintuan pa lang ninyo. Umatras na. Actually, yung iba kaya hindi nakakapunta dito sa shop. Ang gandun lang, ikot ng ikot minsan. May hindi magandang intention or may sanib sila. At saka ayaw silang papasukin. Ayaw silang papasukin. Naalala ko po yung movie na Inception, yung dreamy din na dream na parang sobrang lalim ng Sandman! Ang ganda pa. Ayan, Sandman. Maganda siya. Ang gandang explanation sa daigdig ng esoteric. How about po astral travel sa elemental realm? Pwede naman din yan. Bakit mo gustong pumunta sa elemental realm? Anong gagawin mo doon? Maghihingi ka ng ginto? Ang ginto hindi siya physical etheric siya. Kasi ikaw mismo magbibigay ng body doon. Hindi ka na makalabas. Like for example, yung Biringan, ang daming gustong pumunta. Ay, ewan ko, Biringan, bahala kayo. Dito ka na lang pupunta sa likod ng K9. Meron. Madami dyan. Kasi merong, alam niyo na, church. Sa Acropolis meron. Iba naman, Tito, doon sa Acropolis. Sa Acropolis, sa France o dito sa Philippines? No, sa Acropolis sa may Libis. Nandun yung mga Sa kaliwa, sila. Huwag ka na punta sa Biringan, dyan lang meron, sa kabila. Ayan, ito yung isa sa mga good question. Paano raw po mag-astral travel? Paano? Ano ba? Kailangan mo ng training. Oo. Kasi kung hindi ka pa new fight ka, hindi mo talaga alam how to do it, pinaka-the best niyan, huwag kang kumain ng mamoy, maka, manok. Oo. Nangangain mo lang, gumulay. Meat. Basta beef, no? Oo. Lamb dito, pwede rin. Lamb pwede, suka, hindi pwede. Spicy, hindi pwede. Ayan. At saka guys, kailangan nyo rin yan ng visualization. Pag nag-session tayo, yan ang gagawin natin. Maniligaw sila sa visualization. Oo, pwede rin kayo maligaw. Manifestation din yan eh. Hindi, puntahan diretso. Yun na, ganun. Pero mag-focus kayo doon sa sinasabi nung conductor. Nung prompter. Oo. Nung nag-guide sa inyo. Hindi naman kayo niligaw nung prompter. Ako minsan pwede pa manligaw. Hindi, ako sinasabi ko, naliligaw ka na. Dito ka. Kasi it would be your choice kung magpapaligaw kayo o hindi. Maraming manliligaw din sa astral travel. Kailangan subukan kasi kung gaano katatag at kung gaano rin kalakas yung faith nyo. Kung karapat-dapat kayo. Pag ginawa natin yan, kailangan mo talagang at least hindi ka kumain. Pangalawa, prayers. Kailangan natin ng prayers. Kasi kung hindi mo gagamitin ng prayers, mamaya may nanghatak sa inyo doon. Hindi namin kayo sagutin. So we have to pray first. Kasi yan yung tinatawag na kailangan nyo munang magbakod before kayo mag-astral travel. Or pondo. Kasi kung hindi, pwede kayong may humatak, may mag-occupy din ng body nyo dito. Diba? Paano kung nasa pa kayo? Online. Hindi, paano kung nasa ilalim na sila ng Lemuria? Yun pa. Tapos sinapian sila ng mga bato. Just me. Paglabas nila, ay, sino tong bato? Ayun naman, meron naman restriction yung mga bato na doon na hindi pwedeng sumanib. Kaso nga lang, kung may physical form sila po nung bato, pwedeng ma-inhibit yung bato na nandun naka-embed eh. At saka kung di niya vibes yung bato.
Yun din yung isa sa mga kailangan ayusin. Lagyan muna ng layer of protection. Oo. Kasi pwede nyo ma-absorb kahit isang tapak nyo pala doon yung ibang mga bato kasi alos lahat doon nakatapak. Sa ocean bed. Mga bato. Ka muna lumayo doon. Sa ocean bed ka muna. Tas doon ka. Doon ka lang. Sesementohan kita. Okay, para makita yung image mo sa ilalim ng dagat. Diba? Pero meron po ba mga taong kanyang mag-aasal na kahit walang training? Yung parang naman nasa parents sila? Merong ganon, as in. Pero meron ako nga si Dindi. Si Denise Araneta. Yan, matagal ko na naging kaibigan yan si Denise. Yan yung nag-asal kami, naligaw sa loob ng pyramid. Hoy, Dindi, ba't ka dyan nagpupunta? Mali yung daan mo, dito ka magdaan. Nagagawa niya, pero hindi niya alam yung direction. Kasi minsan mahirap hanapin yung direction. Kasi sa astral travel, magkakaroon ka ng no sense of direction. Since bago sa paningin mo, sa pandama mo lahat ng mga nandun sa area. Sa etheric or astral realm. And next question, when we dream, we do astral travel. Yes, nasagot na po yan. Next question, prayers we should do before astral travel? Yung prayer na usual dinadasal natin. Yung Our Father, Hail Mary. Kung hindi naman kayo Christian, hindi kayo Katoliko, Salmo. Salmo 23. Yun. Kung hindi, ano pa ba? Merong sikir o dua ng Muslim na ginagamit din nila eh. Pwede rin yun. Or yung mismong pangalan nung esoteric o nung sephirotic angels mo na sinusuma yun. Birthday, life destiny number, at saka life path number. Ayan. So next question po. Sir JV, pwede po ba mag-astral travel kahit di open ng third eye? Naman, pwede. Kasi minsan hindi naman talaga lahat open yung third eye ng tao. Minsan, clairaudience lang sila. Minsan, clear empath lang sila. Pero hindi naman nila naiintindihan yung sinasabi na open third eye. Akala nila yung open third eye bukas to hindi ganun. Yung nakaganyan kayo. May feeling. Pero hindi ganun siya. Okay? Ang third eye na tinutukoy, ito yung mind's eye or di kaya Horus or Ras eye na tinatawag. Mata ni Odin. Tsaka Odin's eye. Pag wala ka mata ni Odin, wala na, maghanap ka na. Mabulag ka na. Maghanap ka na lang ng iba. Tawagin mo si Takeshi. Si Takeshi yung mandurugas sa Shensi Palace. Pinalaban si Lady Key. Naiingit siya kay Lady Key. Ayan, hi Sir Xavier. I've always wondered if meron ba akong ability. Meron po. Anong klaseng ability? Ang pinag-uusapan natin, astral travel. So, astral travel meron kayo. How do you know if you are doing astral travel? What are the... Ayun, nasabi na natin kanina. Nasabi na, garanasan. So, po, ilang days po walang meat and fluoride minimum? Kahit 1 day lang. Or before what? Before mo gawin yung travel na yun. Oo. Or before ka magpa-astral travel or before kayo mag-join ng class namin. Yung paglalakbay natin ng sa Lemuria at sa Atlantis. Okay? At least a day before. Pwede. Or di kaya gawin nyo 3 days before. Ganun din pagka nagpapapa... sila. At least, di ba naka-jeta? Ganun din, in preparation na rin po for December festivals. Kasi kainan na naman ngayon December, so maglalakihan na naman yung mga tao. Yun. Di ba? Ayan. So, Sandman, napaka-accurate. May iba kayang series tulad doon? Sana meron. Magkakaroon po ng season 2 yata yung Sandman eh. Ayan, mga ilang ayan, okay niyan. Curious lang ako, nakita niyo na ba before mangyari doon sa nawawalang Malaysia Airline MH370? Yes, alam naman namin yan. Hindi na kami kumikibo, baka puntahan kami ng mga Malaysian government. Mamaya kidnapping kami. Kaso nga, we don't speak Malaysian Kasi Chinese Oo. Kung engkantao ka, pwede ka ba mag-astral sa world ng elementals? Pwede. May pass ka na doon, so pwede kang pumunta. Kilala ka nila.
Kasi meron kang scent na ini-emit or energy na ini-emit kung isa kang enkantao. Minsan yun din yung tinitignan namin ni Tito Tony. Nakikita rin namin yung mga ganung bagay. Pag tumingin ako sa baba na nakita ko yung paa niya at 4 lang, malamang enkantao yan. Paano kung putol na talaga isang daliri sa paa? Malalaman ko din. Oy, paa, ano ba? 4 ka ba o 3 lang? Ayun, meron po bang physical manifestation or signs na meron nag-astral travel sa'yo or sumisilip like sights or sounds or smell? Meron kang pakiramdam. Pagka... psychic stalking. Oo. Pagka pakiramdam mo may nakatingin or may mga matang sumusunod sa'yo, yun, meron nag-o-observe sa inyo. Okay, automatic yan. Kahit saan ka magpunta, biglang may nakatingin sa'yo or di kaya feeling mo may sumusunod, meron talagang sumusunod. Pero sometimes not in the physical form. In the etheric form, meron yan. Mas nakakatakot nga yun eh. Oo. Sundan niya na lang ako physical. Ang mga kids kaya nakakapag-astral travel din. Which, hindi nila alam. Nakakapag-astral travel pero hindi nila alam. Oo. Paano po malalaman kung ang dream ay totoo? Nakapag-travel ka sa ibang bansa at hindi imagination lang. Lucid dreaming. At naganap. Ang magpo-prove lang yan, ang magbabalidate lang yan yung when it happened in the waking state. Pwedeng i-share Tagalog naman hindi nila maintindihan. Ang alin? Ang alin yun? Alin ang Tagalog? Astral travel po ba ay connected sa sacral chakra? Yes. How to make that go away yung nag-astral travel sa inyo? Mag-cross ka ng 5. Protection actually. Yung Jerusalem cross, pwede yun. Saka yung isa po yung to my left, St. Michael, to my right, St. Yun, pwede yun. Mga ganon. Or Archangel's cross na tinatawag. Naalala ko si Sir JV dati 4 AM nasa lugar namin sa may Manila. Madaming inaayos din doon sa Manila tsaka dati yata nung nag-bazaar ako doon. Kailangan tignan din yung items mamaya manakawan, di ba? Hindi mo alam kasi yung security minsan hindi rin yung nakigbabantay. Mamaya ninakawan wala ng housekeeping. Oo, totoo yun. Or in-implicate ka. Oo. Tapos mamaya may ilagay doon na ng ibang merchants, 'di ba? Gamit ng ibang merchants. Yeah. Sabihin ako yung nagnakaw. Oh my God. Mas draining po ba lucid dreaming or astral? Parehas. Draining. Pero for sure, guys, hindi kayo tama, minsan madadrain kayo, minsan hindi. Depende dun din sa nag-supervise ng pagbaguhan madidrain. Ang signs na drain dyan, gutom ka, inaantok ka, gusto mong uhaw. Hindi lang inaantok ka, natulog ka na, hindi mo alam. Patay. Ayan. Yung nangyari sa MH 370, kung pwede nyo pong i-share Tagalog naman, hindi maintindihan yung sasabihin nyo. Bakit nyo ba gusto malaman yung nangyari doon sa MH 370? Yung mga audience natin hindi lang Tagalog eh. Sige, Tagalogin mo na nga. At saka hindi rin nakikita yung ibang audience natin nakikinood sa inyo. Kaya rin namin yun masense kahit nasaan man kayong lugar. Kung nanonood kayo, kitang-kita namin din yung kalagayan nyo. Kasi parang dito may nagpa-pop up na status po, no? Parang hologram. Oo. Yung hologram, di pa usok. Sa amin, uso na eh. And in ancient times ng Lemuria and Atlantis, madalas yung ginagamit. Okay? Mao, hinahabol ka nung time na yun at may sinil ka na portal. Madami kasing bukas na portal dyan sa sa Manila. Huwag mo ituro! Especially dun. Alam niyo na kung saan. Naku, yung mismo City Hall nga. Oo, City Hall shaped like coffin, no? So, implication nila? Ang implication po pala nila doon before, it's cross. Oo nga. Kaso nga lang ngayon, naging coffin na. Ayan. Hindi, mismo sa Arroceros. Marami. Yes. Kasi nandun pa rin yung energy before nung nangyari yung Panahon ng Hapon, panahon ng Kastila, pa. Kung yung energy na yan, magkakaroon din ng implications, pero sa ibang topic na yan, ikukwento. Kasi medyo complicated. All about energies yun. At saka kung paano pwedeng gumawa ng yung loop.
time loop. Kasi isang essence yan or isang ingredient yan to make a time loop. Ang problema, kawawa yung mga souls na na-trap. Marami. Kaya yan din, isa yan sa pinakamahirap gawin, i-unseal yung time loop. Yung Malaysia Airline na yun, ngayon yung mga na pasahero doon, iniisip nila buhay pa sila. Oo. And they're dead. They're physically dead. Ang kwento yata po doon yata sa Hell's Triangle naman na bumagsak nawala yung Malaysian Airlines. Hindi nila alam yung triangle natin dito, very powerful din, connected dun sa kabilang mundo. Okay. Ayan. Bumura ka, JJ. Mundo. Connected dun sa isang mundo. Sige. Na hindi pa pwedeng ngayon i-reveal. No revealing at all. May tanong yata. Ayan. Bakit may astral ako before super clear kita ko colored, tapos may iba naman flicker images lang nakikita ko? Pwedeng may mga sitwasyon na hindi ka ready. Ang hindi naman, yung pineal gland na yun, maring aggravated siya. Halimbawa, nakakain ka ng suka, nakakain ka ng beef. Meron yung doon, merong disturbances na sinasabi. Kasi during astral travel din, pagka nag-session tayo, like for example, sa regression or di kaya Akashic, may mga kailangan din dyan tignan para makita kung ano yung presently na-encounter mo mga issues, inner issues, family issues, lalabas at lalabas dyan. Hindi nyo yun pwedeng matago sa mamaya yung subject matter na yun, kinukulam pala, o hinihexing, o kinupers siya. Apektado yung pag-astral travel niya. Okay. Minsan, madalas sila naliligaw. Hindi lang madalas, lagi. Oo. Tapos minsan, ayaw nung entity or elemental pag hindi pumayag, wala. Kaya kasi nagpapaala. Oo. May ganyan eh. Di ba, Tito, na-encounter nyo na rin? Parang may bantay. Talagang may bantay. Oo. Yung in every reel may bantay. Kasi 4 na engkanto yan. May pula, may itim, mayroong puti, mayroong alanganing puti. Pag nakialam yan, hindi ka pwedeng hindi sumunod. Kailangan mo sumunod or di kaya? Hindi ka pinapayagan. Kaya nga ang tanong palagi, pinapayagan niyo po ba kami na pumasok sa daigdig ninyo? Kailangan humingi ng paalam. Pag wala, sige. Subukan mo. And mukhang it's time na actually to go to Lemuria at saka Atlantis para makita niyo naman din yung past. Okay, kung gaano kaganda yung civilization. Kasi well-guarded yan ng mga mystics. Yan dalawa na yan. Up until now, hindi pa rin nila mahanap-hanap yung susi. Ikot pa rin sila ng ikot. hindi yung susi. Nasaan yung hinulog doon ni Diyos Fook? Nasaan? Saka, saan nagtatago si Hydra? Yung naglaban sila ni Moises. Yung nagtago. Yung lumunok na libro. Nalunok siya. Ang tanong po, nasa Atlantis po ba o nasa Lemuria? Lemuria. Okay? Kasi ang Lemuria, keeper of secrets din yan. Okay? Si Atlantis, hindi. More on the warfare yan sila. At pag hindi ka pinayagan, hindi ka pinayagan. Okay. Saan po nag-astral si Jesus sa kalaliman nung namatay siya? Ano pong realm yun? Hindi, yun ang bungad ng impyerno. Kasi marami siyang niligtas doon. Kailangan niya niligtas lahat doon. Si Adan, yung mga ninuno ng mga Old Testament. Kaya kailangan niya dalhin niya yun sa daigdig ng langit. Kaya he took 3 days and 2 nights. Para kunin sila. Kasi in-answer niya. Hindi ganun kabilis. Maglipat ng mga kaluluwang nandun na sa lugar na mismo. Diba? Ang dami rin pong hell realm. Oo. Diba? Hindi lang yun dun sa concept nandun sa langit. Kasi tayo rin mismo, nagmamanifest din tayo ng sarili nating impyerno. Meron yun. Kaya minsan yung mga namamatay. Real and unreal. Pagka doon na-trap ka, good luck. Ang hirap. Hindi kulang pa yung prayer for the purgatory. Kasi purgatory lang yung masasave. Hindi ka naman din eh. Ang daming real, meron pang limbo. Diba?
Ayan. Pwede po ba magpa-Akashic reading kahit hindi clairvoyant? Oo naman. Oo. Kaya lang, hindi mo makikita. Yun lang. Sad. Kailan ang session? Next week? I'll fix the schedule later. Pero tentative pa din by next week. Kilala niyo po ba si Miranon from Lemuria? Sino yun? Hindi. Kasi maraming nagpapanggap na tiga Lemuria daw sila, pero hindi naman. Lemur siguro, yung yung primate. Baka yun. Yan, baka di ako payagan sa dalawang lugar na yan. Sino nagsabi? Saang lugar? Sa limbo o sa ano? Hindi, baka mapunta ka sa limbo. Gawa ka ng limbo rock. Kaya nga, isa rin yan sa mahirap na, alisan ng lugar yung limbo kasi hindi mo alam kung nasaan ka. At vacuum yun eh. It's the void itself. Okay? Hindi yan yung black hole Iba pa yung black hole. Saka iba rin yung void na sinasabi na lugar nung mga Diyos. Iba rin yun. Okay. Ano pa mga question? Lemuria and Atlantis. Bakit? Kasi makulit ka. At saka pasaway. Bawal ang pasaway doon. Bakit po napupunta yung mga tao sa limbo? Yun ang solusyon sa ginawa nila. Nagpakiwakal. Kasi kailangan nila malaman din kung ano yung implication nung ginawa nila nung nabubuhay pa sila. Tsaka bawal yun. Oo. Yung magpatiwakal, bawal. Totoo po ba ang Yamashita Treasure? Bakit napunta na sa Yamashita Treasure yan? Pag ginahanap nyo ba, pwede nyo makita? Oo, naman. Kung totoo sa kung gusto namin yumaman, matagal na kami mayaman. Di ba? Pero syempre, we will tamper the fates of many pagka ginawa namin yan. Kunwari, naghukay ng kayamanan kung saan lang. Pwede. Tsaka yan, ang unang magagalit dyan, yung 3 hari ng kamatayan. Oo. Kasi di ba unang-una, sinisira mo yung foundation ng mundo. Tatanungin ka nila, anong karapatan mo dyan? Okay. At saka pangalawa, pwede mo naman yan dalhin sa physical realm yung kayamanan na nandun. I-extract mo lang. The problem is, kaya nyo bang gawin yun? Magtrabaho na lang sila. Pwede ba? Yun nga Hindi po. nyo naman trabaho yan eh. Okay. Kaya yan ginawa dahil kailangan natin ng matibay na pundasyon para hindi tayo lindolin. So, ano nangyayari ngayon sa atin? Ano yung mga nararanasan natin ngayong mga kalamidad? Gawa rin ng tao. Diba? Pasalamat nga tayo kasi niligtas tayo nung nakaraang bagyo. Nawala, diba? May ginawa kami. Oo nga po. May ginawa. Pakialamero kami. Okay. Pero, laking pasalamat sa taga-Cagayan. Oo. Pasalamat. Pasalamat lang. Pero okay lang. Wala namang problema. Kasi delikado yan pagka nag-landfall dito sa atin. Ang tanong dyan, paano tayo makakabangon na naman? Di ba? Paano ma-enhance ang psychic ability? Yun, wag kumain ng baboy, baka, manok. Kung hindi matiis, manok pwede pa. Lamb pwede pa. Pero beef, no. Pork, no. Fish, yes. Yeah. Nasubukan nyo na po ba mag-asosable sa mga audience na nagtatanong live, just asking? Yes! Oo, ngayon napupunta kami. Oo, syempre. Hindi ako anong ginagawa ng tatanong na yon. Oo. Kasi minsan, kung mapapansin nyo, nasasagutan namin kagad yung mga tanong nyo. Tsaka alam natin kung hanky-panky lang yung tanong nyo. Oo. Pwede raw po ba turkey? Social. Turkey? Wow, lansa. Walansa yung turkey. Tsaka mabigat din yan, no? Oo, kaya minsan... May tanongin nyo kung pwede kayong kumain ng karne ng kangaroo. Yes. Kasi tatalon-talon kayo. No din yun, no din. Basta ang pwede lang, lamb is the best, fish, vegetables. Tapos, wag muna yung spicy. Wag yun. Turmeric pwede. O luya pwede. Yan.
Chicken. Bawal chicken. Sinabi na nga po, bawal chicken. Bawal O po. kaya, mag-elixir kayo ng amethyst. Brush muna, brush. Linisin maigi, baka mayroong bacteria o ganon. Oo. Tapos ibabad ng 20 minutes, inumin yung water ng amethyst. Itlog daw po ba pwede? Pwede ang itlog, pwede. Itlog ng manok? Kahit anong itlog, pwede. Pwede, lahat ng itlog pwede. Bakit po bawal spicy food? Mag-aggravate yung pinyal. At saka Baka saan makarating. sasakit din yung tiyan mo. Hindi lang yung baka kung saan siya makarating. At saka merong irritants din minsan kasi yung dun sa spices or capsicum na tinatawag sa sili. Yun. So, hindi kayo pwedeng makapag-focus kagad dun kung saan kayo pumunta. Masyadong hyperactive. Oo nga, tsaka sinunlagman yan. Maliligaw ako. Yan, sinunlagman ka. Ayan. So, next time, magpaano tayo, Tito? Yung name that tune, yung mga lumang kanta. Oo nga, no? Di ba? Sige. Ayan. Okay po ba ang saffron for psychic abilities? Yes. Very, very Isa yan. yes. Oh. Paggawa ka ng lugaw, lagyan mo ng saffron. Kainin. Pwede. Kasubha ba yung tawag doon? Ha? Kasubha. Kasuba. Oh, kasuba. So, yun yung Tagalog name, kasubha. Kasuba. Pero yan nga, ginagamit yan sa tilak ng mga Hindu. Dinidikdik yung saffron, tapos nilalagay dito. Kung napupunan ninyo, yung nilalagay dito sa noon ni Shiva, 3 ganun. Pwede rin yun. Ano yung nire-represent dito ng 3 ano tapos? Ay, yung kaharian ni Shiva. Kung hindi, bumili kayo ng lingga. Shivling ang tawag. Shivling, oo. Shivalingam. Yun. Bastos yun. Ayan. Okay po ba ang saffron? Ayan, okay na. Sinagot na natin. Fresh milk or yogurt po? Yogurt, pwede pa. Fresh milk. Fresh milk, yes. Ayan. So with that, guys, time's up. Time's up na pala. Oo, time's up na tayo. So, Tito Tony, later po ba tuloy yung show niyo sa meron radio? pong Diman at iba pa. Mayang 6:00. Yan, magpa-shoutout kayo. Ayan, kung gusto niyo magpa-shoutout, message nyo si Tito Tony. RP3 alert. Yan. Oo. Yung iba, yung mga taga-ibang Super Universe nag-aasal. Oo, syempre. Nakikita-kita nga eh. Oo. Ito, itong bahay ni JBF. Satellite. Dito. Convergence of the unseen. Oo. Eh, pwede rin yun po yun, di ba, maging anchor siya sa different realms, realities. Yeah. See you tomorrow, Ozzy. Bilis naman, thank you. Of course. So, see you soon, guys. And hope na makasama kayo dun sa astral travel session natin. Pag hindi kayo nakasama, magsisisi kayo. Oo. Kasi marami rin marireveal tungkol sa mga sarili nyo. Especially kung ano yung gusto nyong malaman sa buhay. Baka doon din nila i-reveal. O magkita kayo nung kailangan yung gawin. Oo. Tsaka magkita-kita kayo doon. Naging hold-upper ka pala doon time na yun. Di ba? Naging isa ka palang pasaway na Hindi naman natin hahanapin yun. Ang hahanapin natin yung Liburya eh. Liburya, nakaupo ka doon sa isang tasa. Na nandun lang tapos maraming temple. Crystal temple. Maraming geode ka mo. Paano makapalig kapag astral travel? Ganun lang. Hypnotism. Oo. And When you hear the click of a finger, you open your eyes, come back. Ganun lang. O gusto mo Tagalog. Bisaya, gusto mo? Gising na. Okay. How much yan? We'll be posting po later. Ako yung chismosa sa Atlantis. Ako maraming alam na chismis. Siguro tentative next week, Saturday. After nung live natin. Para meron din ditong live audience, di ba? Gusto mo namin makisali. Oo. Pati rin sila. Interview nga natin dito. Yung madre na tagal nang kumakanta sa taas ng ano nyo. Kailangan na natin interviewin. At bakit ka naipit dito? Yun ang tanong. Okay. Ayan. So with that, thank you and have a great weekend. Goodbye and God bless.